Sinabi niya sa akin na kukunin niya ang mag-ina ko kaya parang nagkaroon na lang ako ng takot. Kaya nagsisisi ako kung bakit kinuha ko pa siyang ninong dahil baka yun pa ang maging dahilan kung paano mawala ang mag-ina ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Ruru dahil ang letter sender po natin ngayon ay isang lalaki. At meron siyang best friend nung high school na tawagin na lang daw nating MJ. At si MJ naman ay may nililigawang isang babae na palagi nilang inaabangan sa gate para ihatid sa kanyang room. Pareho silang grade 12 noong mga panahon na yon at grade 10 naman ang nililigawan ni MJ na tawagin na lang daw nating SS. Naging consistent din silang dalawa ni MJ sa paghatid at sundo kay SS hanggang sa makagraduate na sila ng senior high school. Pero bago pa sila tuluyang makagraduate ng senior high school ay sinagot na ni SS si MJ pero nagkalayo na sila ni MJ pagkatapos ng senior high. Dahil si MJ ay pinag-aral na ng tatay niya ng college sa Maynila dahil broken family sila. Pero bago pa umalis si MJ ay hinabili niya mabuti kay Ruru si SS na bantayan niya daw mabuti habang nag-aaral. Pero hindi naman gaanong nakikita ni Ruru si SS dahil nag-aaral pa siya ng high school habang si Ruru naman ay bago lang na nagtatrabaho. Kaya sa madaling salita wala na siyang naging gaanong balita sa kanyang best friend pati na rin sa girlfriend ng best friend niya. Pero hindi nagtagal ay nabalitaan na rin ni Ruru na nagkahiwalay na pala si MJ at si SS. Kaya grabe na lang ang naging iyak ni SS kay Ruru at nakikiusap siya kay Ruru na tulungan silang dalawa ni MJ na magkabalikan. Nang dahil doon ay sinubukang i-chat ni Ruru si MJ at dito niya na nalaman na meron na palang ibang babaeng nililigawan si MJ. Nagalit si Ruru kay MJ dahil alam naman nilang dalawa kung gaano naging kabait si SS kay MJ. Makalipas ang 3 taon ng paghihiwalay na magkarelasyon, nagkasama si Ruru at si SS sa iisang trabaho dahil hindi na nag-aral ng college si SS. At sa paglipas ng mga panahon ay narealize na lang ni Ruru na minamahal niya na rin pala si SS. Kaya nagpaalam muna siya kay MJ kung pwede niya bang ligawan si SS at pumayag naman siya dahil 3 taon na rin ang nakalipas simula nang sila ay nagkahiwalay. Kaya nagsimula na magpursige si Ruru niligawan si SS at umabot ng mahigit 1 taon bago pa siya sinagot ni SS. Pero 5 buwan pa lang ang kanilang relasyon ay nagdesisyon na silang magpakasal na dalawa dahil nagkaroon na din sila ng anak na babae. At dahil si MJ ang tinuturing niyang best friend ay kinuha niya si MJ bilang ninong ng kanyang anak. Pumunta naman si MJ sa binyag ng kanilang anak pero kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata ni MJ na parang hindi talaga siya masaya. At noong matapos na ang binyag mga bandang hapon ay nag-inuman naman silang dalawa ni MJ habang tulog naman si SS at ang kanilang anak. Habang nagiinuman silang dalawa doon niya unang nakita na umiyak si MJ at parang punong-puno na lang siya ng pagsisisi sa kanyang mukha. Dahil sinabi sa kanya ni MJ na noong nakikita niya si SS ay doon niya lang na-realize na sobrang mahal niya pa at gustong-gusto niya daw yakapin. Sinabi din sa kanya ni MJ na kukunin ng kanyang mag-ina kaya parang nagkaroon na lang ng takot si Ruru. Parang bigla na lang siya natakot na kung paano nga kung bigla na lang mawala sa kanya ang kanyang mag-ina. At bago pa matapos ang kanilang pag-uusap ay hiniling sa kanya ni MJ na kausapin muna si SS na sana silang dalawa na lang pero hindi pumayag si Ruru. Hindi na natapos ang kanilang usapan at bigla niya na lang pinaalis si MJ sa kanilang bahay dahil nagsisi siya kung bakit kinuha niya pa itong ninong. Dahil parang bigla na lang siya nagkaroon ng matinding takot na baka sakaling mawala nga sa kanya ang kanyang mag-ina. Si SS po ang babaeng hihilingin ng bawat lalaki na mapangasawa. Dahil sobrang maalaga niya, mabait, masarap magluto at higit sa lahat hindi po siya bungangera. Siya ang tipo ng tao na gusto niyang pag-usapan ng mahinahon ang mga problema at higit sa lahat hindi po siya maluhong tao. Kaya wag niyo na lang po akong replyan dahil hindi po alam ng asawa ko na sumulat ako sa inyo. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Wala naman nabanggit ang ating letter sender kung humihingi ba siya ng payo pero naramdaman ko sa kanyang maiksing sulat na natakot talaga siya sa pagbabanta sa kanya ni MJ. At okay lang naman yon dahil kasama talaga sa buhay yan yung minsang makaramdam tayo ng takot lalo na kapag mga mahal natin sa buhay yung pinag-uusapan. Kaya para sa akin mas maganda siguro kung i-open mo kay SS kung ano yung mga sinabi sa'yo ni MJ. Pwede kasing lasing lang si MJ kung bakit niya nasabi yun o siguro naalala niya lang yung nakalipas nila ni SS. Pero syempre hindi natin pwedeng gawing biro yung mga ganitong klase ng pagbabanta. Paano kung totohanin? Di bali sana kung susuyuin niya lang ulit si SS, pwedeng hindi bumigay. Paano kung sa ibang paraan? Kaya mas maganda na aware din si SS kahit papano doon sa mga sinabi ni MJ. Saka sa kabila ng takot na naramdaman mo sa pagbabanta sa'yo ni MJ, dapat yun tumbasan mo ng tiwala na maibigay kay SS. Na kahit anong gawin pa ni MJ ay hindi niya makukuha sa'yo ang iyong mag-ina.